Tuloy-tuloy naman ang kampanya ng mga tumatakbong senador para sa Bilang Pilipino 2025. Narito ang aking report. Sa vote-rich province na Cavite, nanuyo ng mga botante ang alyansa para sa Bagong Pilipinas senatorial candidates. Binigyang diin ng alyansa na dapat laging nakabase ang sahod sa inflation o bilis ng pagtaas ng bilihin at serbisyo. Kailangan na rin daw magkaroon ng malinaw na batas at maging mahigpit ang implementasyon kontra fake news. Nakipagpulong naman ang mga pambato ng Makabayan Bloc kay dating Vice President Leni Robredo sa Naga City. Mga maliliit na negosyante naman sa San Juan ang kinumusta ni Ariel Quirubin. Hinikayat niya ang mga ito na sumali sa e-commerce bilang bahagi ng kampanya niya sa online jobs at digital livelihood. Dumalo naman sa isang pagtitipon ng barangay leader si re-electionist Bongo. Panawagan niyang palaging isaalang-alang ang kapwa at unahin ang may hirap. Libreng kolehiyo at siguradong trabaho naman ang siniguro na nagbabalik sa Senadong si Ma'am Aquino sa Quezon Provincia nag-ikot. Naging panauhin naman si Calio Didi Guzman sa isang universidad sa Lucena City. Hinikayat niya ang mga estudyante na maging bahagi ng pagbabago para sa manggagawa. Bumisita naman sa Valenzuela si Kiko Pangilinan. Dito kinilala ng lungsod ang mga naging ambag ni Pangilinan sa agrikultura. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.